Sa sandaling nalaman ng asawa ko na magmamana siya, inanunsyo niya, "Mag-impact ka na. Mayaman na ako ngayon." Itinaboy niya ako sa labas at nagsampa ng diborsyo. Kalmado kong pinirmahan ang lahat. Pero nang basahin ng abogado ang huling habilin, lumuha siya sa harap ko. Maligayang pagdating sa channel ng mga pag-ikot ng tadhana. Bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman. Sana'y magustuhan ninyo ang pakikinig sa kaakit-akit na kwentong ito. Nagising si Alena sa tunog ng kanyang alarm clock alas 5 ng umaga. Madilim pa sa labas. Tanging ang mga ilaw sa poste ang nagbibigay ng bahagyang liwanag sa kalsada. Nag-inat siya. Sinusubukang hindi magising si Marco. At dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng kumot. Agad na nangilo ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang kanilang inuupahang apartment sa Quezon City ay laging malamig. Halos hindi na gumagana ang aircon na pinapainit nila. Sa banyo, tiningnan ni Alena ang kanyang refleksyon sa salamin. 32 taong gulang. Pero mukha na siyang 40. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata, na hindi na kayang itago ng kahit anong concealer. Ang mga unang pinong linya sa paligid ng kanyang bibig. Buhok na kailangan ng kulayan at ayusin. Pero wala siyang oras o pera para sa salon. Haplusin niya ang kanyang mukha. Binasa ito ng malamig na tubig at nagsimulang maghanda para sa trabaho. Ang aga mo na namang gumising. Narinig niya ang reklamo ni Marco mula sa kwarto. Kailangan kong pumasok ng alas 8. Mahinang sagot ni Alena, habang isinusuot ang isang lumang sweater. Matulog ka na ulit. Paano ako makakapagpahinga kung ang ingay-ingay mo sa madaling araw? Uwan nito habang tumatalikod. Kinagat ni Alena ang kanyang labi. Noon, 5 taon na ang nakalipas ng una silang magsama. Sabay silang gumigising ni Marco. Hahatiran pa siya nito ng halik. Sasabihin sa kanya na siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ipagtitimpla siya ng kape habang nag-aayos siya. Hahalikan siya sa noo. At mangangakong may hapunan na pag-uwi niya. Pero ngayon, tila lahat ng kilos niya ay kinaiinisan na nito. Sa kusina, mabilis siyang nagtimpla ng instant coffee at kumain ng pandesal na may palamang keso. Habang nakatayo sa tabi ng bintana, wala na kasing oras para sa maayos na almusal. Pagsapit ng alas 7, paalis na siya ng bahay. Para sumakay ng jeep papunta sa isang maliit na klinika sa Cubao, kung saan siya nagtatrabaho bilang receptionist. Nakakabagot at paulit-ulit ang trabaho. Sumasagot ng telepono. Nag-i-schedule ng mga pasyente. Nakikipag-usap sa mga reklamo sa health card at mga masusungit na tao. Hindi kalakihan ang sahod, pero sapat na para sa kanila. At sa ngayon, iyon lang ang siguradong perang pumapasok sa kanilang bahay. Si Marco. Hindi na alam ni Alena kung ano ang itatawag sa trabaho nito. 3 taon na niyang sinusubukang magtayo ng sarili niyang i-imperyo. Una, isang online na tindahan ng damit. Sunod, isang food delivery service. Pagkatapos, isang ahensya para sa mga virtual assistant. Walang tumatagal. Ang perang sinusubukan nilang ipunin para sa bakasyon. Para sa bagong ref. Para sa pagpapaayos. Lahat ay napupunta sa kanyang susunod na malaking proyekto na walang resulta. Ang pinakamalaki niyang naiuwi ay marahil 2 o 3,000 piso sa isang buwan. At hindi pa iyon buwan-buwan. Nagtatayo ako ng kinabukasan.
Palagi niyang sinasabi. Tuwing magtatanong si Alena kung pwede siyang humanap ng regular na trabaho. Kahit pansamantala lang. Hindi mo kasi naiintindihan ang negosyo. Alena, kailangan mong mamuhunan. Kailangan mong maging matyaga. Tingnan mo ang mga malalaking negosyante. Lahat sila sumugal. At tiniis ni Alena. Kumuha siya ng pangalawang trabaho sa gabi pagkatapos ng klinika. Naging virtual assistant siya para sa maliliit na negosyo sa ibang bansa. Nakaupo siya sa harap ng computer hanggang hating gabi. Tinitingnan ang mga invoice ng ibang tao at nagbabalance ng mga account. Para lang magkasya ang pera sa katapusan ng buwan. Para mabayaran ang upa, ang kuryente, ang internet. Bumili ng pagkain at siguraduhing may puhunan si Marco para sa susunod niyang henyong ideya. Ang trabahong iyon ay nagbibigay ng karagdagang 20 hanggang 30,000 piso. Depende sa dami ng kliyente. Minsan mas malaki kung siya ay maswerte. Na-late ang jeep at halos hindi naabutan ni Alena ang simula ng kanyang shift. Ang buong araw ay lumipas na parang isang panaginip ng kaguluhan. Walang tigil na pagring ng telepono. Mga pasyenteng nagrereklamo. Mga doktor na nagmamadali. Pagdating ng tanghalian, masakit na ang kanyang ulo. Pero masyado pang maaga para umuwi. Pagkatapos ng trabaho, kailangan niyang dumaan sa palengke. Bumili ng pagkain para sa hapunan at umupo ulit sa harap ng computer. Mayroon siyang rush order. Isang financial report na kailangan niyang tapusin bago maggabi kinabukasan. Nakauwi siya bandang 9:00 ng gabi. Nangangalay ang mga braso sa bigat ng mga pinamili. Ang kanyang mga paa ay kumikirot pagkatapos ng maghapong pagtayo. Si Marco ay nakaupo sa sofa kasama ang kanyang laptop. May tinitingnan na kung ano. Sa kusina. Ang mga maruruming plato mula sa tanghalian ay nakatambak sa lababo. May mga mumo sa mesa. Kasama ng isang baso at isang bukas na pakete ng biskwit. Tahimik na hinubad ni Alena ang kanyang damit panlakad. Pumunta sa kusina at nagsimulang maghugas ng mga plato. Hindi ka man lang muna magpahinga. Alena, sabi ni Marco nang hindi tumitingin mula sa kanyang screen. Lagi ka na lang nagmamadali. Kung hindi ko ito hugasan. Sino pa? Sagot niya ng pagod habang nagsasabo ng plato. Bahala ka. Pwede mo namang hugasan mamaya. Hindi naman guguho ang bahay sa isang gabi. Hindi sumagot si Alena. Wala itong silbi. Dati. Sabay silang nagluluto ng hapunan. Sabay na naglilinis. Sabay na nagpaplano para sa katapusan ng linggo. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na lang siyang katulong sa sarili niyang bahay. Tinapos niya ang paghugas. Pinunasan ang mesa. Inilagay ang mga pinamili sa ref. Pagkatapos ay nag-init ng natirang sinigang para sa sarili at umupo. Pumasok si Marco sa kusina. Nagsali ng tubig mula sa pitsel na pinuno niya kaninang umaga. Kumuha ng saging mula sa basket at bumalik sa sofa. Marco. Lumabas naman tayo sa linggo. Maingat na mungkahi ni Alena habang tinatapos ang kanyang sabaw. Kahit maglakad-lakad lang sa lamesa Eco Park. Matagal na tayong hindi lumalabas ng magkasama. Abala ako. Alena. Nasa negosyo ang isip ko. Sabi nito. Nakatutok pa rin sa screen. Wala akong oras para sa mga ganyang lakad ngayon. Hindi mo ba naiintindihan na nasa critical na yugto ako? Malapit na akong magkaroon ng malaking break. Nakahanap si Deo ng investor na handang maglagay ng pera sa proyekto namin. Kailangan kong ihanda ang presentasyon.
Ang business plan. Tapos ikaw. Lakad ang iniisip mo. Nanahimik si Alena. Isang malaking break. Narinig na niya ang mga salitang iyon daan-daang beses sa nakalipas na 3 taon. Ang break ay hindi dumating. Isang bagong investor. Isang bagong proyekto. Isang bagong set ng mga pangako. Tinapos niya ang kanyang sabaw. Hinugasan ang kanyang mangkok. At pumunta sa computer. Kailangan niyang tapusin ang mga report para sa 2 kliyente bago mag-umaga. Umupo siya sa mesa sa sulok ng kanilang maliit na silid-tulugan. Binuksan ang ilaw at inilibing ang sarili sa mga numero. Mula sa kabilang dingding. Malakas ang tunog ng sisi. Nanood si Marco ng basketball. Paminsan-minsan ay sumisigaw siya. Nagkokomento sa laro. Ganyan lumilipas ang kanyang mga araw. Araw-araw. Linggo-linggo. Buwan-buwan. Trabaho. Bahay. Trabaho. Bahay. Nakalimutan na niya kung kailan huli siyang bumili ng bagong damit para sa sarili. Ang kanyang maong ay manipis na sa tuhod. Ang kanyang sapatos ay kailangan ng ipaayos. Ngunit walang sapat na pera para sa bagong sapatos. Humingi si Marco ng 50,000 noong nakaraang buwan. Para sa kagamitan para sa kanyang pinakabagong negosyo. At hindi niya ito matanggihan. At napansin ni Alena kung paano nagbago si Marco. Nagsimula siyang tumingin sa kanya na may halong paghamak. Na para bang siya ay isang pabigat. Isang hadlang. Isang bagay na pumipigil sa kanya na maging matagumpay. Mag-gym ka nga. Sabi nito isang gabi habang nagpapalit siya ng pantulog. Pinabayaan mo na talaga ang sarili mo. Tingnan mo nga iyang itsura mo. Natigilan si Alena. Hawak ang kanyang t-shirt. Nakatayo siya doon sa luma niyang bra. At ang shorts na pambahay niya. Tinitingnan siya. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Marco. Pagod lang ako. Wala akong oras para sa giving. Mahina niyang sabi. Nagtatrabaho ako mula alas 8 ng umaga hanggang hating gabi. Mga dahilan. Sabi nito habang nag-scroll sa kanyang telepono. Lahat nakakahanap ng oras kung gusto nila. Tingnan mo si Shanice. Ang asawa ni Dion. Ang ganda ng katawan. Laging nasa gyuhin. Laging ayos ang kuko. Laging mukhang presentable. At ikaw? Alam mo na. Hindi niya tinapos. Ngunit naintindihan ni Alena ng perpekto. Humiga siya sa kama. Tumalikod sa pader at ikinuyom ang kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Nangingilid ang luha sa kanyang lalamunan ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak. Pagod lang siya. Iyon lang. Bukas ay panibagong araw. Bagong trabaho. Bagong alalahanin. At ang luha ay walang mababago. Makalipas ang 1 linggo. Halos pareho ang sitwasyon. Nasa kusina sila. Naghahanda si Alena ng hapunan. Nagpiprito ng giniling at nagsasaing. Si Marco ay nag-scroll sa kanyang tablet. Alam mo, Alena, ang mga tunay na asawa, lumilikha ng kapaligiran para magtagumpay ang kanilang mga asawa. Bigla niyang sabi, tingnan mo ang asawa ni Marcos. Hindi siya nagtatrabaho. Nasa bahay lang siya. Nagluluto. Naglilinis. At si Marcos. Payapa ang isip sa negosyo. May sariling kumpanya si Marcos na talagang kumikita. Pagod na sagot ni Alena habang binabaligtad ang giniling.
Saan tayo kukuha ng pangkain kung hindi ako magtatrabaho? Kita mo na. Iyan mismo ang dahilan kung bakit walang nangyayari sa akin. Nagalit si Marco. Dahil kailangan kong isipin ang mga bayarin. Ang pagod mo sa trabaho. Ang pagiging malungkot mo. Hindi ako makapag-focus. Marco. Anong Marco? Kung nagdadala ka ng totoong pera, makakapag-focus ako sa pag-unlad. Pero sa halip, laging wala tayong sapat. Laging nagtitipid. Paano ako makakapag-isip ng malaki kung binibilang mo ang bawat sentimo? Pinatay ni Alena ang kalan. Luto na ang giniling. Tahimik niya itong inilipat sa isang plato at inilagay sa mesa. Kumuha si Marco ng isa. Kumagat. Masyadong maalat. Reklamo niya. Tinikman niya ito. Sakto lang ang alat. Naghahanap lang siya ng away dahil galit siya. Dahil sinisisi niya ito sa kanyang mga kabiguan. Dahil siya ang pinakamadaling target. Lumipas ang tag-ulan at dumating ang tag-init. Patuloy na nagtrabaho si Alena sa dalawang trabaho. Patuloy na pasan ang bigat ng lahat sa kanyang mga balikat. Si Marco ay lalong naging malamig at malayo. Minsan, hindi na siya umuuwi sa gabi. Sinasabing nakitulog siya sa kaibigan niyang si Dayon para pag-usapan ang mga plano sa negosyo hanggang gabi. Kaya mas madali na lang na doon na matulog. Hindi nagtanong si Alena. Natatakot siyang marinig ang katotohanan. Natatakot na malaman na baka may iba na. Na nakatira na lang siya sa kanya dahil sa ugali. Dahil sa kaginhawahan. Isang libreng apartment. Mainit na hapunan. Malinis na damit. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpabago sa lahat. Isang ordinaryong Martes ng gabi noong Mayo. Kakarating lang ni Alena mula sa trabaho. Nagsaing siya. At nagsimulang maghiwa ng mga gulay para sa salad. Si Marco ay nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto sa sofa. Ngunit ngayon, hindi siya nakatingin sa kanyang laptop. Nasa telepono siya. Mahina siyang nagsasalita. Ngunit may kakaibang kagalakan sa kanyang boses. Nakuha ko na. Siguradong pupunta ako bukas. Anong oras? 11:00 ng umaga. CJ. Pupunta ako. Salamat sa pagtawag. Ibinaba niya ang telepono at nanatiling hindi gumagalaw ng ilang segundo. Nakatitig sa isang punto sa dingding. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo at naglakad-lakad sa silid. Kinukuskus ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Tanong ni Alena. Sumilip mula sa kusina. Hawak ang kutsilyo. Lumingon si Marco. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi malungkot, kundi sakim. Namatay si Lolo. Sabi niya. Nagulat si Alena. Halos mabitawan niya ang kutsilyo. Ang lolo ni Marco, si Ricardo, ay napakatanda na. Malapit na siyang mag-90. Kung tama ang pagkakaalala niya. Ilang beses lang nila siyang nakita sa lahat ng taon nilang magkasama. Ang matanda ay nakatira sa Pampanga. Mga 3 oras na biyahe ang layo. Halos hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Ngunit, kamatayan pa rin iyon. Marco. Nakikiramay ako. Sinimulan niyang punasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya at lumapit. Paano nangyari? May sakit ba siya? Nakikiramay. Tumawa si Marco ng kakaiba.
At walang bakas ng kalungkutan sa tunog na iyon. Siyempre. Nakalulungkot. 88 na siya. Pero hindi iyon ang pangunahing bagay. Tumawag ang abogado. May huling habilin si Lolo at kasama ako doon. Kumunot ang noo ni Alena. Hindi agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Isang huling habilin. Ikinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mailagnat. Nag-iwan siya ng mana. Ibig sabihin mayroon siyang yaman. Siguradong may bahay siya. Naaalala ko. Isang malaking bahay sa Angeles City. Baka may iba pa. Baka may mga lupain. Baka may pera sa mga bank account. Pupunta ako sa abogado bukas para malaman ang lahat. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa silid. Kinukuskus ang kanyang mga palad. Tulad ng isang negosyanteng nakasara ng isang malaking deal. Sa wakas, nagkaroon din ako ng swerte. Naiintindihan mo ba? Alena, ito ay tadhana. Isang senyas mula sa itaas. Sinabi ko sa iyo na magiging maayos ang lahat para sa akin. Nakailangan lang nating maghintay. Nakatayo si Alena doon. Pinapanood siya. May kung anong kumirot sa loob niya. Ganito ang reaksyon niya sa pagkamatay ng kanyang lolo. Hindi lungkot, kundi tuwa sa posibleng mamanahin. Ang sarili niyang kadugo ay namatay at siya ay nagdiriwang dahil sa pera. Baka dapat asikasuhin muna natin ang burol. Mahinahon niyang sabi. Ihatid siya ng maayos. Si Tita Corazon na ang bahala doon. Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay. Nakatira siya malapit sa kanya sa pampanga. Sila ang laging magkausap. Hayaan mo siyang mag-asikaso. Kailangan kong asikasuhin ang mana. Sinabi ng abogado na sa makalawa na ang pagbasa ng huling habilin. Kailangan kong nandoon ng 11:00 ng umaga. Buong gabi siyang balisa. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik sa bawat sulok. Tumatawag sa mga kaibigan. Ibinabahagi ang balita. Pare-pareho ang sinasabi niya sa lahat. Namatay si Lolo. May habilin. Magiging mayaman na ako. Nasunog ang sinaing. Naubos ang tubig at nagsimula itong masunog. Pinatay ni Alena ang kalan. Itinapon ang laman ng kaldero sa basura. At pumasok na lang sa silid tulugan. Wala siyang ganang maghapunan. May bara sa kanyang lalamunan at ang kanyang dibdib ay parang mabigat at walang laman. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog ng matagal. Nakahiga siya doon. Nakatitig sa kisam. Nakikinig kay Marco sa kabilang silid. Natuwang-tuwa na nakikipag-usap sa telepono sa isa pang kaibigan. Iniisip kung paano nagbago ang lahat. Nang umibig siya sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Iba siya. Mabait. Maalalahanin. Mapagmahal. Nagkakilala sila sa birthday party ng isang kaibigan. At tila napakatapat niya. Napakabukas. Nag-date sila ng 1 taon. At iyon ang pinakamasayang taon ng kanyang buhay. Dinadalhan niya ito ng bulaklak ng walang dahilan. Dinala siya sa Seine. Ipinagluto siya ng almusal. Nangarap sila ng magkasama tungkol sa isang pamilya. Tungkol sa mga anak. Tungkol sa isang bahay na kanilang itatayo. At pagkatapos ay nagsama sila. At parang may nasira. Noong una, banayad lang. Maliliit na bagay. Pagkatapos, lalo pang lumala.
Naging mas malamig siya. Naging mas tahimik siya. Naging mas demanding siya. Naging mas sunod-sunuran siya. At ngayon, 5 taon na ang lumipas. Nakahiga siya sa dilim. Napagtatanto na hindi na niya kilala kung sino ang taong katabi niya. Sa sumunod na 2 araw, si Marco ay balisa. Patuloy siyang nagkukwenta sa calculator. Nagsasaliksik ng presyo ng mga lupa sa Angeles City. Tinitingnan ang mga listahan ng bahay at lupa. Tinatantya kung magkano ang halaga ng isang malaking bahay doon. Nagplano siya ng malakas. Sa wakas, makakabili na ako ng totoong sasakyan. Hindi itong bulok na ito. Magbubukas ako ng totoong opisina sa magandang lokasyon. Pupunta tayo sa dagat. Hindi. Mas mabuti pa. Sa Europa. Lagi kong gustong makita ang Paris. Marco. Huwag mo munang bilangin ang mga sisiw bago mapisa ang itlog. Sinubukan ni Alena na pakalmahin siya sa hapunan. Hindi mo pa nga alam kung ano talaga ang nasa huling habilin. Alam ko kung ano ang magiging laman nito. Mayabang niyang sagot. Iwinawagayway ang kanyang tinidor. Ako lang ang apo niyang lalaki. Walang ibang direktang tagapagmana si Lolo. Si Tita Corazon ay kapatid ng asawa niya. Hindi ka dugo. Ibig sabihin, lahat ay mapupunta sa akin. Lohikal lang iyon. Huminga siya ng malalim sa kanyang tsaa at tiningnan siya na may mapanuring tingin. Ang uri ng tingin na karaniwang para sa isang bagay. Na pinag-iisipan mo kung itatago o itatapon. Alam mo, Alena, siguro oras na para isipin mo ang iyong itsura. Kapag nakuha ko na ang pera, kailangan ko ng asawang babagay sa katayuan ko. Tingnan mo nga iyan. Manamit ka parang namumulot ka lang sa ukay-ukay. Hindi ayos ang buhok mo. Walang manicure. Nakakahiya kang isama sa disenteng lugar. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Inilapag niya ang kanyang tasa sa mesa. Natatakot na baka mabitawan niya ito. Ganito ako manamit dahil wala tayong sapat na pera. Sabi niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Inilalaan ko ang bawat sentimo sa ating mga bayarin at sa iyong mga proyekto. Hayan ka na naman. Sumimangot si Marco. Laging may kasamang panunumbat. Hindi ko kasalanan na hindi ka marunong mag-budget o mag-ipon. Ang mga tunay na babae. Nakakahanap ng paraan para magmukhang maganda at mapanatiling maayos ang bahay. Binuksan ni Alena ang kanyang bibig para makipagtalo. Ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Tumayo na si Marco mula sa mesa. At lumabas ng kusina. Hindi man lang niligpit ang kanyang plato. Naiwan siyang nakaupo mag-isa. Nakatitig sa hindi naubos na tsaa at mga tira-tirahan ng hapunan. Nararamdaman na may isang bagay sa loob niya na tuluyan ng nasira. Pumunta siya sa salamin sa pasilyo. At tiningnan ang kanyang sarili ng matagal. Totoo. Hindi siya maganda tingnan. Isang lumang sweater na may himulmol. Kupas na maong na 3 taon na niyang suot. Magulong buhok na may mga tumutubo ng puti. Isang pagod na mukha na may malalim na anino sa ilalim ng mga mata. Ngunit kasalanan ba niya iyon? Nagtatrabaho siya sa 2 trabaho para siya ay makapaglaro ng negosyante. Pinagkaitan niya ang kanyang sarili ng lahat para lang sila mabuhay. Binibili ang pinakamurang mga brand. Nagtitipid sa bawat sentimo. At ito ang pasasalamat niya sa kanya. Sinasabihan siyang ikinahihiya niya siya.
na hindi siya tumutugma sa kanyang katayuan. Dahan-dahang bumalik si Alena sa kusina at umupo sa mesa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nagsalin siya ng tubig mula sa pitsel at uminom ng ilang lago. Sinusubukang kumalma. Kailangan niyang magpakatatag. Baka stress lang ito bago ang mana. Baka kapag humupa na ang lahat. Kapag lumipas na ang sobrang saya. Babalik si Marco sa dati. Baka maaayos pa ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Alam na niya ang katotohanan. Wala nang babalik. Ang Marco na minahal niya 5 taon na ang nakalipas ay wala na. At baka hindi siya umiral kailanman. Ang umaga ay nagsimula kay Marco. Naglalakad sa apartment na parang isang hayop sa hawla. Nagising siya bago si Alena. Na isang pambihirang pangyayari. Karaniwan. Natutulog siya hanggang alas 10 o kahit tanghali. Ngunit ngayon, alas 7 ng umaga. Nakatayo na siya sa harap ng salamin. Maingat na inaayos ang kanyang buhok at kritikal na sinusuri ang kanyang damit. Ayos ba to? Tanong niya nang lumabas si Alena sa silid tulugan. Dapat ba akong magkurbata? Hindi. Masyadong ew. Hindi naman ito job interview. Bagaman mahalaga itong pulong. Siguro kurbata na lang. Tiningnan siya ni Alena. Suot niya ang kanyang pinakamagandang polo. Isang puting polo na binili nila 2 taon na ang nakalipas para sa isang okasyon. Disente rin ang kanyang pantalon. Itim. Pinakintab niya ang kanyang sapatos hanggang sa kuminang ito. Ayos lang. Mahinahon niyang sabi. Maganda kang tingnan. Siyempre maganda akong tingnan. Bulong niya habang umiikot sa harap ng salamin. Ngayon ang malaking araw. Ngayon malalaman ko kung magkano ang nakuha ko. Hindi siya nag-almusal. Uminom lang ng kape. Napaso ang kanyang bibig. Kinakabahan siya. Bagaman sinubukan niyang huwag ipakita. Patuloy siyang sumusulyap sa kanyang relo. Tinitingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay tumitingin ulit sa kanyang relo. Anong oras ka dapat umalis? Tanong ni Alena habang nagsasali ng tsaa. Kailangan nandun na ako ng alas 11. Pero aalis ako ng maaga para siguraduhing nasa oras ako. Siguro alas 10 o alas 9:30. Para kung may traffic. Gusto mo bang samahan kita? Maingat niyang alok. Para may suporta. Biglang lumingon si Marco at tiningnan siya. Na para bang nagmungkahi siya ng isang bagay na malaswa. Para saan? Sigaw niya. Negosyo ito ng pamilyang Vance. Wala kang kinalaman dito. Huminga si Alena sa kanyang tsaa. Naramdaman ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Negosyo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi siya pamilya. Kahit 5 taon na silang nagsasama. CJ. Lang ang nasabi niya. CJ. Nandoon si Tita Corazon. Kasama ang lahat ng kanyang sermon. Lagi niyang sinisira ang mood. Hindi ko kailangan ng dagdag na stress. Tiningnan niya ang salamin sa huling pagkakataon. Inayos ang kanyang polo at kinuha ang kanyang jacket. Aalis na ako. Babalik ako kapag tapos na. Baka kailangan kong tingnan ang mga dokumento kasama ang abogado mamayang gabi. At umalis siya nang hindi man lang nagpaalam. Bumagsak ang pinto at naiwan si Alena mag-isa sa walang laman na apartment. Tinapos niya ang kanyang malamig na tsaa. Hinugasan ang tasa at naghanda para sa trabaho. Ang araw ay tila magiging mahaba.
Sa klinika, ang oras ay dumaan ng napakabagal. Sumasagot si Alena ng mga tawag. Nag-check-in ng mga pasyente. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Patuloy niyang iniisip kung ano ang nangyayari sa opisina ng abogado. Ano ang susunod na mangyayari? Paano magbabago ang kanilang buhay? Kung talagang makakatanggap si Marco ng malaking mana, magiging mabait at maalalahanin ba siya ulit? O tuluyan na siyang magiging mayabang na lalaki na nakita niya sa mga nakaraang buwan? Sa kanyang lunch break, sinubukan niyang tawagan siya. Ngunit hindi niya sinagot. Nagpadala siya ng text. Kumusta? Lumabas na nabasa na ito. Ngunit walang sagot. Nakauwi siya bandang 7:00 ng gabi. Wala si Marco. Sinalubong siya ng apartment ng katahimikan at kawalan. Nag-init si Alena ng natirang sopas kahapon. Kumain. Naghugas ng mga plato. Pagkatapos ay umupo sa computer. Hindi tumitigil ang trabaho. Kailangan niyang tapusin ang isang report. Ngunit hindi siya makapag-focus. Patuloy siyang nakikinig sa mga tunog sa pasilyo. Naghihintay na bumukas ang pinto. Hindi bumalik si Marco hanggang 9:30. Narinig ni Alena ang pag-click ng kandado. Narinig siyang pumasok sa entrada. Tumayo siya mula sa computer at lumabas para salubungin siya. Kumusta? Tanong niya. Sinusubukang basahin ang anumang nasa kanyang mukha. Nakatayo si Marco sa pintuan. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi masaya, kundi mapanlin lang. Lahat ay mahusay. Mas mahusay pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi niya habang hinuhubad ang kanyang jacket. Lumapit si Alena. Anong nangyari? Isang bahay? Pumasok si Marco sa sala at umupo sa sofa. Sumandal. Isang malaking bahay. 3 palapag. 1,200 metro kwadrado sa mismong Angeles City. Isang rest house sa Subic. Isang bank account. Mga stock sa ilang kumpanya na binili ni Lolo. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan sinabi ng abogado. Sa kabuuan, halos 100 milyong piso. Baka higit pa. Kailangan ng appraiser para bilangin lahat. Umupo si Alena sa gilid ng armchair. 100 milyong piso. Napakalaking pera. Ang uri ng pera na hindi niya pinangarap. Diyos ko po. Bulong niya. Isang kayamanan. Mayaman na ako ngayon. Alena. Pagtatapos ni Marco. Sa wakas. Tapos na. Wala nang pagtira sa lungga na ito. Wala nang pagbibilang ng sentimo. Bibili ako ng isang luxury condo. Isang Mercedes. Ilulunsad ko ang negosyo na hindi ko nagawa dahil walang puhunan. Lahat ay magbabago. Sinasabi niya. Ako. Hindi tayo. Napansin ito ni Alena ngunit nanatiling tahimik. Kailan mo maaayos ang lahat? Tanong niya. Sabi ng abogado. 1 linggo o 2. Sagot niya. Kailangan kumuha ng ilang papeles. I-assess ang mga ari-arian. Pero mga formalidad lang iyon. Ang mahalaga ay akin na ang pera. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit sa bintana. Nakatayo siya doon. Nakatingin sa gabi sa lungsod. Sa mga ilaw ng mga bahay. Pagkatapos ay lumingon siya at tiningnan si Alena ng matagal na may mapanuring tingin. Alam mo, Alena, marami akong dapat isipin ngayong gabi.
Bigla niyang sabi. At ang kanyang boses ay may kakaibang lamig. Kaya pupunta ako kay Deon. Magpapahinga kasama niya. Pag-uusapan namin. Gagabihin ako. Huwag mo na akong hintayin. Pero, Marco, tapos na. Aalis na ako. At umalis siya. Muling bumagsak ang pinto. Naiwan si Alena na nakaupo sa armchair. Nakatitig sa walang laman na espasyo kung saan nakatayo ang kanyang asawa. At sa loob niya, isang malamig, malagkit na pakiramdam ng takot ang nagsimulang lumaki. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi nagpakita si Marco sa bahay. Dumating siya ng gabi na. Tulog na si Alena. Umalis ng maaga sa umaga. Halos hindi sila nag-usap. Nakalubog siya sa kanyang mga iniisip. Sa kanyang mga plano. At tila walang lugar para sa kanya sa mga planong iyon. At pagkatapos, nangyari ang bagay na hindi niya inaasahan. Linggo iyon. Bandang tanghali. Nakaupo si Alena sa kusina na may isang tasa ng kape. Nagbabasa ng balita sa kanyang telepono. Nasa bahay si Marco. Ngunit nagkulong siya sa silid-tulugan mula umaga. May ginagawa sa computer. Bigla siyang lumabas. Determinasyon ang nakasulat sa kanyang mukha. Alena, kailangan nating mag-usap. Sabi niya. At ang tono niya ay nagpalamig sa loob ni Alena. Tungkol saan? Tanong niya. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang telepono. Pumasok si Marco sa kusina. Kumuha ng baso mula sa aparador. Nagsali ng tubig. Ininom ito sa isang lagok. Pagkatapos ay lumingon sa kanya at sinabi. Nag-isip ako. Maraming bagay ang inisip ko sa mga nakaraang araw. At natanto ko ang isang bagay. Ikaw at ako. Nakatigil na tayo. Alam mo ba? Ilang taon na tayong walang pag-unlad. At ayoko nang mabuhay ng ganyan. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Alena mula sa mesa. Naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ibig kong sabihin. Kailangan kong sumulong. Magsimula ng bagong buhay. At ikaw. Isa kang angkla. Alena. Hinihila mo ako pababa. Marco. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang kanyang boses. Sinasabi kong kailangan na nating maghiwalay. Gusto ko ng diborsyo. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. At hindi makapaniwala si Alena na narinig niya ang mga iyon. Diborsyo. Gusto niya ng diborsyo ngayon? Sakto noong nakuha niya ang pera. Seryoso ka ba? Pilit niyang sinabi. Seryosong seryoso. Malamig na sagot ni Marco. Pinag-isipan ko na ang lahat. Ito ang pinakamagandang desisyon para sa ating dalawa. Makakahanap ka ng taong babagay sa'yo. At ako. Magsisimula ng bagong buhay. 5 taon tayong nagsama. Bulong ni Alena. Nanghihina ang kanyang mga binti. 5 taon. Marco. Sinusuportahan kita sa lahat ng panahong iyon. Nagtatrabaho ako sa 2 trabaho para maipagpatuloy mo ang iyong mga proyekto. At nagpapasalamat ako doon. Walang pakialam na sagot niya. Talaga. Pero ang pasasalamat ay hindi pag-ibig. At matagal nang wala ang pag-ibig. Maging tapat tayo. Paano mo nasasabi iyan? Sinasabi ko ang totoo. Nasanay na tayo sa isa't isa. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayong magkasama habang buhay.
Nagbabago ang mga tao. Nagbago ako. At kailangan ko ng iba. Bumagsak si Alena sa upuan. Hindi na siya kayang dalhin ng kanyang mga binti. May ulat sa kanyang isip at isang sakit sa kanyang dibdib na napakatindi. Naakala niya ay sasabog ang kanyang puso. Hinintay mo hanggang sa makuha mo ang pera. Mahina niyang sabi. Nakatingin sa sahig. Kaya hindi ka nagsabi ng kahit ano dati. Naghintay ka. Nanahimik si Marco. At ang katahimikan na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Inimpak ko na ang mga gamit mo. Sa wakas ay sabi niya. Nasa pasilyo. Isang maleta at 2 bag. Nandoon na lahat. Mga damit. Makeup. Mga libro. Pwede mong kunin ang iba mamaya. Kahit kailan mo gusto. Inangat ni Alena ang kanyang ulo at tiningnan siya. Nakatayo siyang nakakrus ang mga braso. Nakatungo sa kanya. At sa tingin na iyon, walang pagsisisi. Walang pagkakasala. Tanging malamig na kawalang interes. Pinalalayas mo ako. Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang dayuhan at basag. Ngayon na. Mas maaga. Mas mabuti. Sagot niya. Hindi na kailangang patagalin ang paalam. Mas lalo lang itong nagiging mahirap. Tumayo siya sa nanginginig na mga binti at dahan-dahang naglakad papunta sa pasilyo. Totoo nga. Naroon ang kanyang maleta at 2 duffel bag. Inimpak niya talaga ang kanyang mga gamit habang nasa trabaho siya kahapon. Maingat niyang tiniklop ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga personal na gamit. Naghahanda na itaboy siya sa kalye. Inihanda ko na ang mga papeles ng diborsyo. Sabi ni Marco. Sumusunod sa kanya sa pasilyo. Kinuha niya ang ilang papel mula sa gilid na mesa at ibinigay sa kanya. Simple lang. Walang habol sa ari-arian. Parehong may pahintulot. Kailangan mo lang pirmahan. Ako na ang magfa-file nito. Sa 1 buwan. Tapos na. Kinuha ni Alena ang mga papel na may nanginginig na mga kamay. Tiningnan ng kanyang mga mata ang mga linya. Ngunit hindi siya makapag-focus. Hindi makabasa. Ang mga letra ay lumabo. Hindi na kita kailangan. Sabi ni Marco. At may panunuya sa kanyang boses. Mayaman na ako ngayon. Naiintindihan mo ba? Magkakaroon ako ng bagong buhay. Maganda. Matagumpay. At ikaw. Manatili ka sa iyong pagiging ordinaryo. Sa iyong kahirapan. Bagay sa'yo. Tumawa siya. Nakatingin sa kanyang maputlang mukha. Akala mo ba mananatili ako sa'yo? Talaga? Akala mo ba gusto kong isama ka sa itaas? Tingnan mo ang sarili mo. Isa kang simpleng babae. Alena. Wala kang kwenta. At hinding-hindi ka magiging uri ng babae na kailangan ng isang matagumpay na lalaki. Bawat salita ay parang isang suntok. Nakatayo si Alena at nakikinig habang ang lalaking minahal niya. Nabinigyan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ay niyuyurakan siya. Pinapahiya siya. Sinisira siya. At tungkol sa iyong mga sakripisyo. Patuloy ni Marco. Gumagawa ng air quotes gamit ang kanyang mga daliri. Iyon ang pinili mo. Walang pumilit sa iyo na magtrabaho sa 2 trabaho. Ikaw mismo ang nagpasya niyan. Kaya huwag kang magreklamo sa akin ngayon. Tiningnan siya ni Alena ng matagal. At biglang may pumitik sa loob niya. Hindi nawala ang sakit.
Ngunit may isa pang bagay na pumalit dito. Malamig at matigas na dignidad. Saan ako pipirma? Tanong niya sa isang matatag na boses. Nagulat si Marco sandali. Malinaw na inaasahan niya ang mga luha. Pagmamakaawa. Pagwawala. Ngunit si Elena ay nakatayong kalmado na may tuwid na likod. Tinitingnan siya na may walang emosyong tingin. Dito mismo. Tinuro niya ang isang linya sa ilalim ng pahina. At dito sa pangalawang pahina. Kinuha ni Elena ang panulat na inalok niya at may matatag na kamay. Pinirmahan ang kanyang pangalan. 1 beses. 2 beses. Tapos na. 5 taon ng buhay. Binura ng 2 pirma. Mabuti. Sabi ni Marco. Kinuha pabalik ang mga dokumento. Mahusay. Mabilis at walang drama. Lagi kong alam na matalino kang babae. Tiniklop niya ang mga papel. Inilagay sa isang folder. Pagkatapos ay lumingon sa pinto at binuksan ito. CJ. Mag-ingat ka sa buhay mo. Sinabi niya na may ngiti. O tulad ng sinasabi nila. Swertehin ka sana sa paghahanap ng bagong tanga na mag-aalaga sa'yo. Tahimik na kinuha ni Elena ang maleta at isang bag. Mabigat ang mga ito, ngunit hindi man lang siya umimik. Lumabas siya sa pintuan. Pagkatapos ay bumalik para sa pangalawang bag. Nakatayo si Marco sa pintuan. Nakasandal sa hamba. Pinapanood siya na may masamang. Kontentong ngiti. Alam mo ba? Elena. Sabi niya nang kunin niya ang pangalawang bag. Halos maawa ako sa'yo. Disente ka namang babae. Talaga. Hindi lang sa aking antas. Naiintindihan mo ba? Naglalaro na ako sa malaking liga ngayon. Huminto si Elena sa pintuan. Lumingon at tiningnan siya. Tiningnan niya ang lalaking ito na minsan niyang minahal sa huling pagkakataon. At natanto na wala nang natira. Walang pag-ibig. Kahit galit. Tanging kawalan. Paalam. Marco. Sabi niya ng mahina at matatag. At lumabas ng hindi lumilingon. Sa likod niya. Bumagsak ang pinto at narinig niya ang kanyang tawa. Isang masamang. Nagagalak na tawa. Tinatawanan niya ang kanyang likuran. Nagagalak sa kanyang tagumpay. Bumaba si Elena sa hagdanan. Dala ang mabibigat na bag at lumabas sa kalye. Isang maliwanag na araw ng tagsibol. Ang araw ay sumisikat. Ang mga ibon ay umaawit. Ang buhay ay nagpapatuloy anuman ang mangyari. At nakatayo siya sa gitna ng buhay na ito na may 2 bag at isang maleta. Walang tirahan. Walang asawa. May durog na puso ngunit may mataas na noo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Bea. Bea. Ako to. Pwede ba akong pumunta sa'yo? Kailangan ko ng matutuluyan ng ilang araw. Ako. Umalis na ako kay Marco. Sa wakas ay pumiyok ang kanyang boses sa mga huling salita. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Hindi ngayon ang oras para masira. Mamaya. Mamaya magkakaroon ng mga luha. Mamaya magkakaroon ng sakit. Sa ngayon, kailangan lang niyang makarating kay Bea. Sa isang ligtas na lugar kung saan siya makakahinga at malalaman kung ano ang susunod na gagawin. Naman. Bes. Halika dito. Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Bea. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin pagdating mo dito. Hihintayin kita.
Tumawag si Elena ng taxi. Inilagay ang kanyang mga bag sa trunk at umupo sa likod. At nang umandar na ang sasakyan. Nang ang mga pamilyar na kalye ay nagsimulang dumaan sa bintana. Pinayagan niya ang sarili na ipikit ang kanyang mga mata. Doon lang. Sa dilim sa likod ng mga nakapikit na talukap. Tumulo ang mga unang luha. Sinalubong siya ni Bea sa pinto ng kanyang isang silid-tulugan na apartment. May mainit na tsaa at isang mainit na yakap. Hindi siya nagtanong ng mga hindi kailangang tanong. Tinulungan lang siyang dalhin ang mga gamit sa loob. Pinaupo siya sa sopa at inabot ang isang mug sa kanyang mga kamay. Inumin mo. Mamaya ka na magkwento. Sabi niya habang umuupo sa tabi niya. Ikinuwento ni Elena ang lahat. Tungkol sa mana. Tungkol sa mga nakaraang buwan. Tungkol sa kung paano siya pinalayas ni Marco ngayon. Tinatawanan ang kanyang likuran. Nagsalita siya ng mahina. Walang luha. Dahil naubos na ang mga luha sa taxi. Tanging isang hungkag na kawalan ang nanatili sa loob. Walang hiya. Sabi ni Bea nang matapos si Elena. Napakawalang hiya niya. Bes. Lagi kong nararamdaman na may mali sa kanya. Pero mahal mo siya kaya nanahimik ako. Mahal ko siya. Mahinang sagot ni Elena. Pero tila hindi iyon sapat. Sa mga unang araw. Para lang siyang nabubuhay. Natutulog siya sa pull-out couch. Pumapasok sa trabaho. Bumabalik. Kumakain ng kung ano. Natutulog ulit. Mekanikal. Walang iniisip. Sinubukan ni Bea na kausapin siya. Nalibangin siya. Ngunit umiling lang si Elena at umatras sa sarili. Tahimik ang kanyang telepono. Hindi tumawag si Marco. Hindi nag-text. Na para bang hindi siya umiral sa kanyang buhay. At pagkatapos, sa ika-4 na araw, isang hindi kilalang numero ang tumawag. Miss Elena Vance? Tanong ng isang boses ng lalaki nang sagutin niya. Ginamit niya ang apelyido nito. Opo. Siya nga po. Mula po ito sa Salcedo Law Firm. Ang pangalan ko po ay Attorney Thaddeus Salcedo. Kinakatawan ko po ang ari-arian ng yumaong si Ricardo Vance. Kailangan ko pong makipagkita sa inyo tungkol sa usapin ng mana. Nagtaka si Elena. Pero hindi po ako kamag-anak. Sabi niya. Lolo po iyon ng dating asawa ko. Hiwalay na po kami. Well, pinoproseso na po ang mga papeles. Iyon po mismo ang dahilan kung bakit kailangan ko kayong makita ng madalian. Mayroong pagmamadali sa boses ng lalaki. Napakahalaga po nito. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? Sabihin na nating bandang 3:00. Tiningnan ni Elena ang kanyang relo. 11:00 ng umaga. Naghahanda pa lang siyang pumasok sa trabaho. Pwede po ako ng 6:00 pagkatapos ng trabaho. Mahusay. Sabi niya. Hihintayin namin kayo ng 6:00. Alam niyo po ba ang address? 12 South Triangle Avenue. Suite 305. Sige po. Pupunta ako. Buong araw. Iniisip ni Elena ang tawag na iyon. Bakit kailangan niyang pumunta sa abogado? Ano ang posibleng kinalaman niya sa mana ng lolo ni Marco? Halos hindi niya kilala ang matanda. 2 beses lang siyang nakita. 6:15 ng gabi. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng opisina. Nag-atubili. Huminga ng malalim at pumasok. Sa reception area.
Isang babaeng nasa katanghalang gulang na may mahigpit na damit ang nakaupo sa isang mesa. Magandang gabi. Ako po si Alena Vance. Tinawagan po ako. Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo. Tumango ang babae sa pinto ng opisina. Pumasok si Alena. Sa isang malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaki na nasa 50 anyos. May puting buhok at matalas na tingin. At sa isang upuan sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang matandang babae na may itim na damit at sombrero. Nakilala siya ni Alena. Si Tita Corazon. Ang kapatid ng asawa na nabanggit ni Marco. At nakatayo sa tabi niya. Sa dingding ay si Marco mismo. Mukha siyang maputla. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng abogado at ni Alena. Nang pumasok siya, kinabahan siya na para bang may gusto siyang sabihin. Ngunit nanatiling tahimik. Miss Vance, maupo po kayo, sabi ng abogado. Itinuturo ang upuan sa tapat niya. Umupo siya. Inilagay ang kanyang bag sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang lalamunan. Ang pangalan ko po ay Cadu Salcedo. Ako po ang namamahala sa ari-arian ni Ricardo Vance. Simula ng abogado. Kailangan ko po kayong hanapin ng madalian dahil may isang maselang sitwasyon na lumitaw. Binuksan niya ang isang folder sa mesa at kinuha ang ilang pirasong papel. Ang totoo po, ang huling habili ng namatay ay may kondisyon na ipinaalam ko sa tagapagmana sa pangkalahatan lamang. Sa aming unang pagpupulong. Ngunit ngayon ay kailangan itong basahin ng buo. Sa harap ng lahat ng interesadong partido. Ikinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao. Nakita ito ni Alena sa kanyang peripheral vision. Ngunit sinubukan niyang tumingin lamang sa abogado. Babahasin ko po sa inyo ang buong teksto ng sugnay ng mana. Patuloy ni Attorney Salcedo. Isinuot ang kanyang salamin. Quote, lahat ng aking ari-arian. Kabilang ang bahay sa 8 Central Street. Ang rest house sa Subic. Mga pondo sa mga bank account. Pati na rin ang stock portfolio. Ay ipinamamana ko sa aking apo. Marco Vladimir Vance. Gayunpaman, maaari lamang niyang matanggap ang manang ito. Kapag natupad ang sumusunod na kondisyon. Sa oras ng pag-claim ng mana, si Marco Vance ay dapat nakasal sa kanyang kasalukuyang asawa. Alena Vance. Nang tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Mula sa sandali ng aking pagkamatay. Huminto ang abogado at tiningnan si Marco sa ibabaw ng kanyang salamin. Dagdag pa rito. Sa kaganapan na ang kasal ay mapawalang bisa. Bago matapos ang nasabing termino. O kung sa oras ng aking pagkamatay. Si Marco Vance ay hindi kasal kay Alena Vance. Lahat ng nabanggit na ari-arian ay ililipat ng buo kay Alena Vance. Bilang isang taong nagpakita ng tunay na karangalan at dignidad. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Hindi agad naintindihan ni Alena ang kanyang narinig. Ang mga salita ay dahan-dahang dumating na parabang sa pamamagitan ng bulak. Ang mana ay mapupunta sa kanya kung ang kasal ay mapawalang bisa. At pinirmahan na nila ang mga papeles ng diborsyo. Imposible iyan. Pilit na sinabi ni Marco. Lumapit sa mesa. Hindi iyan pwede. Hindi iyan isusulat ni Lolo. Ang huling habilin ay ginawa 2 taon na ang nakalipas. Kalmadong sagot ng abogado. Notaryado. Maayos na pinirmahan sa harap ng mga saksi. Ito ay ganap na legal. Pero bakit? Hinawakan ni Marco ang kanyang ulo.
Bakit niya ginawa iyon? Ako ang kanyang apo. Ang tanging apo niya. Mabigat na tumayo si Tita Corazon mula sa kanyang upuan. At tiningnan si Marco na may kalungkutan. Dahil nakita ni Ricardo ang tunay mong kulay. Sabi niya ng mahina ngunit matatag. 2 taon na ang nakalipas. Nang bumisita siya sa inyo sa Maynila sa huling pagkakataon. Nanatili siya sa inyo ng ilang araw. Naalala mo ba? Nanahimik si Marco. Namumutla ang kanyang mukha. Nakita niya kung paano mo tratuhin si Alena. Patuloy ng matanda. Kung paano mo siya utusan. Kung paano mo siya sinasamantala habang nagtatrabaho sa 2 trabaho. Nakita niya na siya ay isang mabuting babae at ikaw ay makasarili at bastos. At doon niya napagpasyahan na baguhin ang huling habilin. Pumunta siya sa aking opisina. Sabi ng abogado. Sinabi niya na gusto niyang protektahan ang isang disenteng tao. Na kung mananatili kayong kasal ng hindi bababa sa 1 taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ibig sabihin, kailangan niyo pa rin ang isa't isa. At ang mana ay mapupunta sa inyo. Ngunit kung maghihiwalay kayo, ibig sabihin, nararapat kay Alena ang kompensasyon para sa lahat ng taon na tiniis niya. Ang inyong relasyon. Bumagsak si Marco sa isang upuan. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Kailan kayo nagsampa ng diborsyo? Tanong ng abogado habang binabasa ang mga papel. Isinampa ko ang aplikasyon noong 1 araw. Mahinang sagot ni Marco. Pinabilis na proseso. Nagbayad ako ng dagdag para mapabilis ito. At ang diborsyo ay nakarehistro na? Tumango ang abogado. Kahapon ng 3:00 ng hapon. Narito ang selyo sa database. Kaya ang kondisyon ng huling habilin ay nilabag. Ang kasal ay napawalang bisa. Mas maaga kaysa 1 taon pagkatapos ng pagkamatay ng testator. Dahil dito, ayon sa huling habilin, lahat ng ari-arian ay inililipat kay Alena Vance. Nanatiling hindi gumagalaw si Alena. Umiikot ang kanyang isip. Hindi ito totoo. 100 milyong piso. Ang bahay. Ang rest house. Lahat ng iyon ay sa kanya na ngayon. Hindi kay Marco. Na nagtaboy sa kanya mula sa bahay ng tumatawa. Sa kanya. Hindi. Sigaw ni Marco. Tumayo. Hindi. Akin yan. Mana ko iyan. Ako ang apo. May karapatan ako. May karapatan ka. Pagtatama ng abogado. Hanggang sa sandaling hiwalayan mo ang iyong asawa. Ngayon, ang karapatan ay naipasa na sa kanya. Ito ang kalooban ng namatay. At ito ay isinasagawa alinsunod sa batas. Lumingon si Marco para harapin si Alena. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na mailagnat na ningning. Alena. Bulong niya. Lumapit sa kanya. Alena. Makinig ka. Lahat ito ay isang pagkakamali. Isang kahangalan. Hindi ko sinasadya ang sinabi ko noon. Stress lang ako. Alam mo ba? Dahil sa buong kwento ng mana. Hindi ko talaga iniisip iyon. Tahimik siyang pinanood ni Alena. Maaari nating ayusin ang lahat. Patuloy niya. Lumuhod sa harap niya. Sa gitna mismo ng opisina. Maaari tayong magpakasal ulit. Kahapon lang natapos ang diborsyo. Maaari nating kanselahin ito. Tama ba? Lumingon siya sa abogado. Maaari ba tayong mag-file ng isang mosyon?
Bawiin ang diborsyo. Hindi ninyo maaaring bawiin ang diborsyo. Tuyong sagot ng abogado. Ngunit maaari kayong pumasok sa isang bagong kasal. Gayunpaman, hindi na iyon ang kasal na tinutukoy sa huling habilin. Ang kondisyon ng tuloy-tuloy na relasyong mag-asawa ay nilabag na. Kung gayon, magpapakasal pa rin tayo. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Alena. Ang kanyang mga palad ay malagkit. Naririnig mo ba ako? Alena, magpapakasal tayo. Lahat ay magiging tulad ng dati. Mas mabuti pa. Magbabago ako. Sumusumpa ako. Magiging iba ako. Mamahalin kita. Aalagaan kita. Tahimik na inalis ni Alena ang kanyang mga kamay. Alena. Pakiusap. Nanginginig ang kanyang boses. Huwag mong gawin ito. Huwag mong sirain ang buhay ko. Gusto ni Lolo na magkasama tayo. Tingnan mo. Gusto niya tayong subukan. At pumasa tayo sa pagsubok. Hindi lang natin alam tungkol dito. Ikaw ang bumagsak sa pagsubok. Mahinang sabi ni Alena. Tinitingnan siya sa mata. Pinalayas mo ako sa bahay. Tinawanan mo ako. Sinabi mong isa akong simpleng babae na hindi karapat-dapat sa'yo. Hindi ko sinasadya iyon. Sigaw niya. Isang hangal ako. Patawarin mo ako. Nakaluhod ako. Humihingi ng tawad. Patawarin mo ako. Tumayo si Alena. Nanatili si Marco sa kanyang mga tuhod. Nakatingala sa kanya. Mayroong takot sa kanyang mga mata. Pagkabigo. Ngunit hindi pagsisisi. Walang kahihiyan sa kanyang ginawa. Tanging ang takot na mawala ang pera. Tumayo ka. Marco. Kalmado niyang sabi. Huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Gagawin ko ang lahat. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Ano mang sabihin mo. Magpapakasal tayo at ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mana. Hindi. Higit sa kalahati. Makukuha mo ang 60%. 70. Alena. Pakiusap. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay at umatras. Ayaw kong magpakasal sa'yo. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Kahit sa lahat ng pera sa mundo. Hindi. Marco. Pinatay mo ang lahat ng nasa pagitan natin. Pinatay mo ito sa iyong mga salita. Sa iyong tawa nang itaboy mo ako. At ayaw kong bumalik sa buhay na iyon. Kahit para sa ano paman. Lumingon siya sa abogado. Ano po ang kailangan kong gawin para makuha ang mana? Tumango si Attorney Salcedo na may paggalang. Kailangan niyo pong pumunta ng ilang beses. Pirmahan ang mga dokumento. Iproseso ang sertipiko ng karapatan sa mana. Ipaliwanag ko po ang lahat. Maaari tayong magsimula ngayon din. Kung gusto nyo. Gusto ko. Sabi ni Alena. Alena. Teka. Tumayo si Marco. Hindi mo pwedeng kunin lahat. Akin iyan. Mana ko iyan. Ay dedemanda kita. Hahanap ako ng paraan para kontrahin ang habilin. Maaari mong subukan. Sabi ng abogado. Ngunit ang huling habilin ay ginawa ng maayos. Lahat ng formalidad ay nasunod. Ang namatay ay nasa tamang pag-iisip at memorya. Kinumpirma ng mga medikal na tala. Hindi papanig sa inyo ang korte. Hindi ko ito hahayaan. Sigaw ni Marco. Makakamit ko ang hustisya.
Nakamit na ang hustisya. Mahinang sabi ni Tita Corazon. Lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang kanyang kamay at pinisil ito. Matalinong tao si Ricardo. Alam niya ang kanyang ginagawa. Mahal. Natutuwa ako na ganito ang nangyari. Mabuti kang tao. At mas karapat-dapat kasama ng ito kaysa kaninuman. Namuo ang luha sa mga mata ni Elena sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Dahil sa ginhawa. Salamat po. Bulong niya. Nakatayo si Marco sa gitna ng opisina. Maputla na may nanlalabong mga mata. Lahat ay gumuho sa isang segundo. 100 milyong piso. Ang bagong buhay. Lahat ng kanyang mga plano. Lahat ay naging abo. At siya lang ang may kasalanan. Maaari na po kayong umalis. Mr. Vance. Sabi ng abogado. Hindi na po kailangan ang inyong presensya. Mananatili po si Miss Vance. Kailangan po naming pag-usapan ang mga detalye. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumingon at lumabas ng opisina. Isinara ang pinto sa likod niya na may mahinang pag-click. Bumuntong hininga si Elena. Ngayon lang niya napansin na hindi siya humihinga sa buong oras na iyon. Nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya pabalik sa upuan. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng abogado. Tubig? Hindi po. Salamat. Ito lang po. Lahat ay biglaan. Naiintindihan ko po. Pero maniwala po kayo sa akin. Tama ang ginawa ni Ricardo. Marami siyang sinabi tungkol sa inyo noong ginagawa niya ang huling habilin. Sabi niya, kayo lang ang nag-iisang tao sa paligid ng kanyang apo na karapat-dapat igalang. Tumango si Elena. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Umupo si Tita Corazon sa tabi niya at niyakap ang kanyang mga balikat. Pakiramdam mo. Anak. Bulong niya. Tapos na ang pinakamasama. Ngayon, isang bagong buhay ang magsisimula. Naisip ni Elena. Isang bagong buhay na walang Marco. Walang kahihiyan. Walang pagbibilang ng bawat sentimo. May 100 milyong piso na hindi niya maisip. Parang isang panaginip. Nakakatakot at maganda sa parehong oras. Lumabas si Elena sa opisina ng abogado sa takip silim. Sa kanyang mga kamay ay isang folder na may mga dokumento. Sa kanyang isip, isang ulap. Ngunit sa kanyang dibdib, isang kakaiba. Magaang pakiramdam na para siyang lumulutang sa itaas ng lupa. Lahat ng nangyari ay tila hindi totoo. Na para bang ibang tao ang nakatanggap ng manang ito. Nanonood lang siya mula sa gilid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Bea. Bea. Hindi ka maniniwala. Ako ang naging tagapagmana. Lahat napunta sa akin. 100 milyong piso. Katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Ano? Elena? Seryoso ka ba? Paano? Ipinaliwanag ni Elena habang naglalakad papunta sa istasyon ng ihi. Tungkol sa huling habilin. Tungkol sa kondisyon. Tungkol sa kung paano lumuhod si Marco at nagmakaawa sa kanya na bumalik. Nagsalita siya at hindi naniwala sa sarili niyang mga salita. Iyan. Ay simpleng hindi ka panipaniwala. Sabi ni Bea.
Alena, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Malaya ka na. Mayaman ka na. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hindi ko pa nararamdaman. Pag-amin ni Alena habang bumababa sa subway. Parang panaginip. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang ipo-ipo ng mga kaganapan. Mga biyahe sa abogado. Pagpirma ng mga dokumento. Mga pulong sa mga property appraiser. Pagbubukas ng mga bank account. Tinulungan siya ni Tita Corazon sa lahat. Ipinaliwanag kung ano ang ano. Sinuportahan siya. Lumalabas na alam niya ang mga plano ni Ricardo mula pa sa simula. Sinabi niya sa akin noong isinusulat niya ang huling habilin. Sabi ng matanda habang nakaupo sila ni Alena sa isang restoran. Sabi niya, Corazon, nakita ko kung paano tratuhin ng batang iyon ang kanyang asawa. Siya ay makasarili at walang utang na loob. Kung hindi siya magbabago sa loob ng 1 taon, hayaan siyang makakuha ng kabayaran para sa lahat ng mga taon na iyon. Isang makatarungang tao si Ricardo. Hindi niya matiis ang kawalang katarungan. Nakinig si Alena at naramdaman ang pasasalamat sa matandang halos hindi niya kilala. Pinrotektahan niya siya kahit pagkatapos ng kamatayan. Binigyan siya ng pagkakataong magsimula muli. Ngunit hindi sumuko si Marco. Tumatawag siya araw-araw. Una, nagmakaawa siya. Pagkatapos ay nagbanta. Pagkatapos ay nagmakaawa ulit. Pumunta siya sa gusali ni Bea. Inabangan siya sa kanyang lugar ng trabaho. Hindi siya kinausap ni Alena. Naglakad siya sa kanya. Ngunit hahabulin siya nito. Hawakan ang kanyang braso. Alena, hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Sigaw niya sa gitna ng kalye. Hindi pinapansin ang mga dumaraan. 5 taon tayong nagsama. 5 taon. Wala ba silang ibig sabihin? May ibig sabihin ba sila sa'yo? Kalmadong sagot ni Alena. Pinalaya ang kanyang kamay. Ikaw mismo ang nagpatunay niya nang itaboy mo ako. Ipinaliwanag ko na. Wala ako sa sarili ko. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit naglakad siya muli at muli. At sa bawat pagkakataon, naging mas madali. Ang sakit ay nabawasan. Nawala. Naging kawalang interes. Isang gabi, nagpakita siya sa pinto ni Bea. Binuksan ito ni Alena at nakita siya. Payat. May gusot na damit at namamagang mga mata. Nakatayo siyang may isang bungkos na nalalantang rosas sa kanyang mga kamay. Natutulog ako dito sa hagdanan gabi-gabi. Paos niyang sabi. Naghihintay sa'yo. Alena. Pakiusap. Hindi ko kaya nang wala ka. Bumalik ka. Magpapakasal tayo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng mana. Kung gusto mo. Bawat sentimo. Basta kasama kita. Tiningnan siya ni Alena ng matagal at napagtanto na wala nang natira. Walang awa. Walang simpatsya. Ang lalaking ito ay isang estranghero sa kanya. Marco. Hindi mo naiintindihan. Mahina niyang sabi. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan na ipinakita mo ang iyong tunay na mukha. Pinahiya mo ako. Itinapon mo ako na parang basura. At ayaw kong makasama ang isang lalaking kayang gawin iyon. Kailanman. Pero nagkakamali ang mga tao. Pakiusap niya. Nagkamali ako. Inaamin ko.
Pero maaari tayong magsimula muli. Hindi. Hindi natin kaya. Paalam. Marco. Isinara niya ang pinto. Sa likod nito, narinig niya ang pagkalabog. Pakiusap. Pagkatapos ay pag-iyak. Tiningnan ni Bea ang kanyang kaibigan na may paghanga. Alena. Tama ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Sumandal si Alena sa pinto at ipinikit ang kanyang mga mata. Tama ang ginawa niya. Alam niya ito sa buong puso niya. Makalipas ang 1 linggo. Natapos ang mga papeles ng mana. Si Alena ay naging may-ari ng bahay, ng rest house, ng mga bank account, at ng stock portfolio. Na ayon sa mga espesyalista, ay mas malaki pa sa unang inakala. Nagkakahalaga ng halos 125 milyong piso. Nakaupo siya sa kanyang bagong apartment. Malaki. Maliwanag. May matataas na kisame at mga bintanang nakatanaw sa bakuran. At hindi makapaniwala na ito na ang kanyang tahanan ngayon. Ang mga kasangkapan ay luma ngunit de kalidad. May mga painting sa dingding. May mga libro sa mga istante. Dito nabuhay si Lolo Ricardo. At sa bawat sulok, naramdaman niya ang kanyang aura. Kalmado. Matalino. Tumayo si Alena at lumapit sa bintana. Ang lungsod ay maingay sa ibaba. Mga taong nagmamadali. Mga sasakyang dumadaan. Nakatayo siya dito sa apartment na ito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya ang kalayaan. Tunay na kalayaan. Tumawag siya sa klinika at nag-resign. Umalis din siya sa pangalawang trabaho. Wala nang pagtatrabaho ng 14 na oras sa isang araw. Wala nang pagtitipid. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Bea nang magkita sila para sa tanghalian. Hindi ko alam. Pag-amin ni Alena. Hinahalo ang kanyang iced tea. Gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Baka matuto ng bago. Lagi kong gustong matuto ng Pranses ng maayos. At gusto kong maglakbay. Makita ang mundo. Nararapat sa'yo iyan. Ngumiti si Bea. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Nag-enroll si Alena sa mga klase ng Pranses. Pagkatapos, sa mga klase ng pagpipinta. Mahilig siyang gumuhit noong bata pa siya. Ngunit pagkatapos ay naging abala ang buhay. Ngayon, mayroon siyang oras para sa lahat. Bumili siya ng mga damit na gusto niya. Pumunta sa mga beauty salon. Sa hairdresser. Unti-unti. Araw-araw. Bumalik siya sa kanyang sarili. Sa Alena na inilibing niya. Sa ilalim ng bigat ng pagod at kahihiyan. Makalipas ang 1 buwan. Inimbitahan siya ni Tita Corazon para sa tsaa. Nakaupo sila sa kusina ng apartment ng matanda. At ikinuwento ni Alena ang kanyang mga plano. At gusto ko ring pumasok sa pagkakawang gawa. Tulungan ang mga taong nahihirapan tulad ko. Mga kapatid na babae na naiwan ng walang suporta. Sasang-ayon si Ricardo. Ngumiti si Tita Corazon. Nagsasalin ng tsaa sa mga tasa. Lagi niyang sinasabi na ang pera ay dapat magdala ng halaga. Hindi lang nakatambak na parang patay na timbang. Alam mo ba? Sinubukan ni Marco na kontrahin ang huling habilin? Tanong ni Alena. Narinig ko. Ngunit tulad ng sinabi ng abogado, ibinasura ng hukom ang kaso. Ang huling habilin ay hindi matitinag. Walang batayan para kontrahin.
Tumango si Alena. Wala siyang naramdamang pagmamalaki. Walang kasiyahan sa balitang ito. Tinanggap lang niya ito bilang isang katotohanan. Kamusta na siya ngayon? Tanong niya. Nagulat sa sarili niyang kuryosidad. Masama. Bumuntong hininga si tita. Bagsak. Walang tirahan. Inupahan lang niya iyong apartment na tinitirhan niyo. Sa pagkakaintindi ko, nakatira siya sa sofa ni Dion ngayon. Sinusubukang humanap ng trabaho, ngunit walang tumatanggap sa kanya. Walang tunay na karanasan at masyadong malaki ang kanyang ego para sa entry level. Balita ko. Nakipag-ugnayan siya sa isang babae. Pero iniwan din siya agad nang malaman niyang wala siyang pera. Tinapos ni Alena ang kanyang tsaa. Hindi siya naawa kay Marco. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Lumipas ang panahon. Pumunta si Alena sa Italia. Ang kanyang unang pagkakataon sa ibang bansa. Nakatayo siya sa isang tulay sa Venice at umiyak sa kaligayahan. Sa ganda. Sa katotohanan na narito siya. Na malaya siya. Na ang buong buhay niya ay nasa harapan niya. Natuto siyang magpinta at lumabas na magaling siya dito. Nagbukas siya ng isang maliit. Napunta siyang pangkawang gawa na tumutulong sa mga kababaihan sa mga sitwasyong krisis. Nagbabayad para sa mga abogado sa panahon ng diborsyo. Tumutulong sa pabahay. Sa paghahanap ng trabaho. Nagbago ka. Sabi ni Bea. Habang naglalakad sila sa Luneta Park sa isang mainit na araw ng taglagas. Mukha kang mas bata. Pakiramdam ko ay muli akong isinilang. Pag-amin ni Alena. Parang nabuhay ako sa buong buhay ko sa isang piitan. At ngayon ay lumabas ako sa liwanag. At totoo iyon. Namukadkad siya. Pinutol ang kanyang buhok sa isang magandang estilo. Kinulayan ito. Pumayat. Hindi dahil sa mga dieta kundi dahil huminto siya sa stress eating. Nagsimula siyang umiti. Tumawa. Mabuhay. At pagkatapos. 6 na buwan pagkatapos ng di malilimutang araw na iyon sa opisina ng abogado. Isang pagtatagpo ang nangyari. Nasa isang coffee shop si Alena. Ang parehong lugar kung saan madalas silang umupo ni Bea. Umorder siya ng cappuccino at isang croissant. Umupo sa tabi ng bintana. Nagbabasa ng libro. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Nakita niya agad ito. Natigilan sa pintuan. Tumingin siya mula sa kanyang libro at nagtama ang kanilang mga mata. Tumanda siya. Mukhang payat. Pumayat. Suot niya ang isang murang jacket. Kupas na maong. Hindi nalabhang buhok. Balbas sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang babae. Bata. Marahil 23. Hindi higit. Blonding buhok. Makapal na makeup. May sinasabi siya sa kanya sa isang iritadong tono. Gaano pa katagal? Marco. Nangako kang dadalhin mo ako sa isang totoong restaurant. At dinala mo ako sa ganitong lugar. May pera ka pa ba? Mayroon. Candy. Mayroon. Bulong ni Marco. Hindi inaalis ang tingin kay Alena. Medyo gipit lang ngayon. Mamaya. 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 Nagbuntong hininga ang babae. Puro ka na lang pangako. Kung alam ko lang na wala kang pera. Hindi na sana kita pinansin. Lumapit sila sa counter. Umorder si Marco ng 2 kape.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang barya mula sa kanyang mga bulsa. Binibilang ito. Tiningnan siya ng babae na may paghamak. Pinanood ni Alena ang eksena ng walang anumang emosyon. Narito siya. Ang lalaking minsan ay tumawa sa kanya. Tinawag siyang simpleng babae. Sinabing hindi siya sapat para sa kanya. Ngayon, naging eksakto siya sa inaakala niyang siya. Isang walang kwenta. At ang babae sa tabi niya ay tumingin sa kanya. Eksakto sa paraan ng pagtingin niya kay Alena. 6 na buwan na ang nakalipas. Kinuha ni Marco ang mga kape at lumingon. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Lumapit siya sa kanya. Ngunit umiwas ng tingin si Alena at bumalik sa kanyang libro. Nagpatuloy lang sa pagbabasa na parang wala siya doon. Marco. Bakit ka nakatayo dyan? Tawag ng babae. Umupo na tayo. Nanatili siyang nakatayo ng isa pang segundo. Pagkatapos ay lumingon at sumunod sa kanya sa isang mesa sa sulok. Nakita ni Alena sa kanyang peripheral vision kung paano sila umupo. Kung paano patuloy na nagrereklamo ang babae tungkol sa isang bagay. Kung paano nakayuko si Marco. Nakatitig sa kanyang tasa. Tinapos ni Alena ang kanyang kape. Tinapos ang kanyang croissant. Nag-iwan ng malaking tip. Kinuha ang kanyang bag at lumabas ng cave. Hindi siya lumingon. Hindi lumapit. Naglakad lang na parang naglalakad sa isang estranghero. Maaraw at mainit sa labas. Huminto si Alena sa bangketa. Itinaas ang kanyang mukha sa araw at mumiti. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Si Tita Corazon. Iniimbitahan siya sa rest house. Sabi niya hinog na ang mga mangga at oras na para anihin. Siyempre. Pupunta ako. Sabi ni Alena. Sa katapusan ng linggo. Naglakad siya sa kalye at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang bigat sa kanyang dibdib. Walang takot para bukas. Walang kahihiyan. Walang sakit. Mayroon lang buhay. Bago. Maliwanag. Puno ng mga posibilidad. At pag-aari lamang niya ito. Nagpasa siya ng bintana ng isang travel agency at huminto. Mga litrato ang nakasabit sa display. Paris. Prague. Barcelona. Nag-isip si Alena sandali. Baka oras na para pumunta sa ibang lugar. Halimbawa, Paris. Sinabi ni Marco na gusto niyang pumunta doon kapag yumaman na siya. Ngunit hindi siya yumaman. At siya. Yumaman. Umiti siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Hindi. Hindi Paris. Maaaring maghintay ang Paris. Sa ngayon, gusto lang niyang manirahan dito sa lungsod na ito. Masiyahan sa bawat araw. Magpinta. Matuto. Tulungan ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang pundasyon. Maging sarili niya. At kung ano ang nangyari kay Marco. Iyon ay ibang buhay na. Buhay ng isang estranghero. Ang nakaraan. Isinara niya ang pintong iyon at hindi na ito bubuksan muli. Kailanman. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Bea. Bea. Lumabas tayo ngayong gabi. Baka sa teatro o sa bagong restoran na iyon sa tabi ng ilog. Gusto ko iyan. Natuwa ang kanyang kaibigan. Mukhang masaya ka ngayon. Maganda lang ang mood. Umiti si Alena. Ibinaba niya ang telepono at naglakad pa sa maaraw na kalye. At ang kanyang dibdib ay naging magaan. Maliwanag.
Na para siyang lumilipad. Hindi naglalakad. Na para bang ang buong mundo ay bumukas sa harap niya. Puno ng mga kulay at posibilidad. At sa isang lugar sa cave sa likod niya ay nakaupo si Marco. Nakatitig sa ilalim ng isang walang laman na tasa ng kape. Isinusumpa ang araw na napagpasyahan niyang mas mahalaga ang pera kaysa sa pag-ibig. At ang pagmamataas ay mas mahalaga kaysa sa sangkatauhan. Ngunit hindi na niya iyon problema. Iyon ang kanyang buhay. Ang kanyang pinili. Ang kanyang mga kahihinatnan. At mayroon siyang sariling buhay. Sa wakas, sarili niya. At ito ay maganda. Noong gabing iyon, nakatayo si Elena sa balkonahe ng kanyang kondo. May isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sa ibaba, kumikinang ang mga ilaw ng lungsod. Sa isang lugar, may tumutugtog na musika. May mga taong tumatawa. Tiningnan niya ang mga bituin at inisip ang matandang halos hindi niya kilala. Ngunit nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Salamat, Lolo Ricardo. Bulong niya sa gabi. Salamat sa paniniwala sa akin. Salamat sa hustisya. Hindi kita bibigyan. Mamumuhay ako sa buhay na ito ng may dignidad. Hinangin ng hangin ang kanyang mga salita at dinala ito sa isang lugar sa dilim. At tinapos ni Elena ang kanyang alak. Bumalik sa apartment at natulog ng mahinahon. Walang mga bangungot. Walang pagkabalisa. Tulog lang. Alam na bukas ay isang bagong araw at ito ay magiging isang magandang araw. Dahil ngayon, bawat araw ay isang magandang araw. Dahil malaya na siya. Sa wakas, malaya na. At iyon ang tunay na kaligayahan. Nagustuhan mo ba ang kwento at saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Para maipagpatuloy ko ang pagdadala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay.